Magandang hapon mga kabay. So ito yung pangatlo ko na approve repair mga kabay. Kasamahan pa rin ito kanina sa grinder na ni-repair ko mga kabay. 39224 letter E. Ayan. Bali ang papalitan natin dito sa demolition hammer na ito mga kabay. Ang model pala nito mga kabay, D25810. Ayan. Bali ang papalitan natin mga kabay, ito. Armature. Carbon brush. Ayan. Tapos bearing 6001 at connecting rod. Tapos yung dalawang o-ring sa striker tsaka sa piston. Ito naman sa takip. O-ring pa rin ito. Ito naman po yung seal sa armature. Ayan. So yun po yung kakabit natin dito sa D25810 na 5 kilos na jackhammer. Ayan. So tara mga kabay, samahan nyo po ako. So yan na mga kabay, nakalas-kalas ko na. Yung screw na lang ang hindi pa mga kabay. So yan na po siya mga kabay. Nakalas na po natin. Yan. So yan mga kabay, ito po yung nabali niyang connecting rod. So papalitan po natin yan. Siyempre bago mo mapalitan yan mga kabay, lilinisin muna natin yung housing. Ayan. Lilinisin muna natin. So yan na mga kabay, nakalas ko na po yung lumang seal. Ito po yung luma, tsaka lumang bearing. So kakabit na natin yung bagong seal. Ayan. Ito po mga kabay, yung mga yung mukha na yan, yan po yung sa labas. Ito po yung sa loob. Ayan. Ang kabit yan mga kabay pa ganyan. Ayan. Ayan, ganyan po ang forma niyan sa loob. Ayan. Tapos didiin lang natin to ng dahan-dahan lang po para hindi po masira yung rubber o guma. Yan. So ito po yung ginagamit ko pang pitpit o pang tulak. Ayan. Plastic po yan mga kabay. So, yan na po itsura niyan mga kabay pag nakabit mo sa labas, sa loob, yan po yun. Ngayon, susunod mo na yung bearing na 6001. Ito po yung bearing mga kabay, 6001. Yan. So, dito po yan sa ibabaw ng seal. Yan. So, pipress lang natin mga kabay. So yan mga kabay, na-press ko na, naikabit ko na po. Yan. Yan na po yung tsura niyan. So ang susunod mga kabay yung piston. Papalitan natin ng o-ring. Bakas yung pang squat A. Yan.
Siyempre papalit din natin yung connecting rod na bago mga kabay. So ito yung bagong connecting rod mga kabay. So yan, ganyan na po siya. Babalik natin yung lock. Yan. Next, yung o-ring sa striker mga kabay. Papalit din tayo ng o-ring. Ayan. So yan, okay na mga kabay. Ngayon, grasa. Kailangan natin ng grasa mga kabay. Lalagyan natin ng grasa yung loob. Ayan. Saka natin ilagay yung striker. Yung striker mga kabay, may nakaumbok. Ayan. Yun po yung papuntang labas ng spindle. Ayan. Papunta sa bala. Ayan. Ano po ang kabit niyan mga kabay? Ayan. Tapos yung sa piston naman mga kabay, lagyan natin ng grasa. Ayan. Tapos hanggang dyan lang yan muna mga kabay, kasi i-adjust pa yun sa loob. Ayan, ganyan ang pagpaporma niya. So okay na tayo dyan. Dito na tayo sa housing mga kabay. Ayan. So ang mauuna mga kabay ito. Tapos ang forma niyan dito sa loob mga kabay, paganyan. Ayan. Papasok mo siya pababa ang paganyan. Hindi nakabaliktad mga kabay, paganyan. Kasi yung plastic na itim, paganyan po ang forma niya. Ayan. Pero mauna ito. Tapos sunod itong plastic na to. Meron naman siyang tenga mga kabayo, kaya hindi siya magkabaliktad. Yan, okay na. So ang next mga kabayo yung spring, papasok na natin tong spring. Yan. Siyempre yung pinaka o-ring tsaka seal niya mga kabayo, yan. Dito po yan sa may bandang baba ng spindle nakalagay. Ayan, para hindi po lalabas yung langis. Ayan, ganyan po ang forma niya. So wala pala tayong langis mga kabay, magpapabili po tayo. So ayan mga kabay, habang inaantay natin yung langis, so kakapit na po natin to. Para mamaya langis na lang ang ilalagay. So yan mga kabay, ganyan lang po yan. Yan. Tapos ikot-ikotin nyo hanggang sa lumapat. Lumapat ang kanyang mga paa. Diba? Ngayon, pag lumapat yung mga kabay, pupukpukin nyo lang ng rubber mallet. Ayan. Tingnan nyo rin mga kabay, pag pupuk nyo baka naipit yung o-ring, hindi tagas yun. Aha, ay siya kay naman namang makisama ka Brad. Makisama ka. Sa mulo ayaw makisama, ang tigas mo na ha. Mahirap sa ano, pag luma na yung pangkabit mo mga kabay, mahirap na ikabit, ay na sumabit.
Yun. Yun, nakalas lalo. Hirap naman ito. So yan mga kabay, nakabit ko na yung circlip. Ayan. So bago nyo po ipasok yung crankshaft mga kabay, siguro din nyo muna nakasintro yung connecting rod. Ayan. Dapat ganyan siya mga kabay. Yan. Sintrong-sintro po yung connecting rod para pagpasok po dito, sakto po siya. Ganyan lang po siya mga kabay. Sisintro nyo lang yung connecting rod, tapos tutusok nyo pababa. Yan. Yan, tapos ikot nyo lang siya mga kabay para hindi siya makalas. Yan, ganyan po ang forma ng connecting rod na sa ilalim. Yan, para hindi po ito makalas. Yan. So ngayon kakabit na po natin yung armature. Syempre lalagyan muna natin ng grasa mga kabay. Bago natin ilagay yung armature. Ayan. Pagkakabit ng armature mga kabay, ito, hindi naman po siya magkabaliktad dahil maliit po dito, malapad dito. So hindi kayo magkakamali dyan. So yan mga kabay, yun na po yung forma niya. Ayan. So ito muna yung kakabit natin mga kabay. Panghuli na po natin yung housing dahil wala pa pong langis. So yan, nakakabit ko na mga kabay. Susunod, ito na po yung handle nya. Tsaka ang sunod nyan mga kabay, yung wiring. So yan mga kabay, nakabit ko na. So ang next mga kabay, yung carbon brass. Yan ang ating ikakabit. So ito na mga kabay, dumating na po yung langis natin. So ito po yung ilalagay natin dito mga kabay, yung langis. Ayan, ito po. Lalagyan po natin ng langis. Ang tamang-tama lang mga kabay. Para lang hindi siya malapot mga kabay. Ayan. Para lang maganda yung pag ano niya. Ngayon, yung takip na may o-ring. So yan na mga kabay. Parang tabingi. Yan. Ayan mga kabay, wala na po siyang tulo. Yan. So, sasara na po natin mga kabay para matapos na po tayo. So yan na mga kabay, natapos ko na. So testing natin mga kabay. Testing natin sa mahiwagang bakal. So yan mga kabay, okay na. So maraming salamat sa panonood mga kabay. At pa-like and share na rin po. At syempre po, subscribe po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat sa panonood mga kabay. Bye bye.